Hello po sa lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ako nga po pala si Remelin Milagrosa. Isa po akong single parents po. Iwalay po ako sa aking asawa at may isang anak po ako. Lumaki po ako sa isang religious family. Ang ugali ko po noon ay nakaayon po sa mundo. Dati po akong pasaway, maiksi po ang aking pasensya, mahirap po akong magpatawad. Taong 2006 po ay nagkapag-asawa ako. At 2009, nagkaroon po ako ng isang anak na babae, nabiyayaan po ako ng ating Panginoon. At sa kasamaang palad po, taong 2014 po ay naghiwalay po kami ng aking asawa. At nagkaroon po ako ng katanungan sa ating Panginoon na, Lord, mali po ba? Ano po ba ang kulang sa akin? Kulang pa po ba ang aking pagsisimba? Kulang pa po ba ang aking mga panalangin? Yun po ang mga katanungan na naiwan po sa aking kaisipan. Hanggang po sa hindi ko po matanggap ang nangyari sa amin ng asawa ko at nakakapag-commit po ako ng suicide at that time. Pero by the grace of God po, ginamit niya po ang aking anak na instrumento para hindi po matuloy ang aking plano na magsusuicide. At gano'n na nga po, 2016 po, nag-decide po akong mag-abroad. At si Julie pong ginamit na instrumento ng ating Panginoon para makapunta po ako dito sa Malaysia. At taong 2019 po, before ng pandemic po, in-invite po ako ni Arlene na mag-church. Kami po ni Julie na mag-church sa GLCF. Dahil po sa kaibigan ko si Arlene, classmate ko nung high school, at matagal din po kami na hindi na po nagkita after ng aming pag-aaral. At nasabi ko po sa isip ko na sige, pagbibigyan ko si Arlene na magsimba ako sa GLCF. Kasi para magkita na din kami dahil matagal na panahon na hindi kami nagkita. At nung mga time na yon, hindi ko akalain na yun na po pala ang plano ng Panginoon sa akin para mabago po ang aking ugali, aking pagkatao, aking pananaw sa buhay. Si Arlene po ang ginamit na instrumento ng ating Panginoon. After po ng nakasimba po kami ng ilang beses sa GLCF by physical po, nagkaroon po tayo ng pandemic at natigil po yun. At nagpatuloy po sa Zoom. Dahil po sa Zoom, hindi po ako makapag-join sa kanila dahil wala po akong phone. Hindi po allowed sa akin ang phone. Kaya hindi po ako nakakapag-join. By the grace of God po, dahil sa mga scanning ng QR code po sa mall o sa mga bilihan, na allowed po ang phone sa akin. At doon po nagkaroon ako ng time na nagpatuloy sa Zoom. At sa kalaunan po ay medyo nag-grow na po ang aking pananampalataya at nag face to face po uli. Pagkatapos po ng pandemic, nagkaroon po ng face to face once a month po. Doon po nag-decide po akong magpabaptize. By the grace of God po, nabaptize ako ng January 8, 2023. Last year lang po yun. At maraming salamat po sa Panginoon at nagkaroon po ako ng desire na mabago. Nagkaroon po ako ng desire to follow Jesus po. Kaya sa ganong paraan po, sa katagalan ko pong nagsisimba dito sa GLCF,
nag-grow po ako at natuto po ako magpatawad. Sa ngayon po, napatawad ko na yung aking asawa na nagkaroon po ng kasalanan sa akin. At sa mata nga po ng Panginoon, kasalanan din po yon. At maraming salamat po. Wala po akong ibang masabi kundi salamat sa lahat ng kapatiran, sa lahat po sa GLCF family. Kay Pastor po, thank you. Dahil sa grasya po ng Panginoon na bago po ang aking buhay at nagkaroon po ako ng desire to involve the ministry po. Isa po ako sa kasama po sa outreach po sa Kutaraya. Thank you po, by the grace of God. Karoon po ako ng pananaw, bagong pananaw sa buhay po. Hanggang sa natuto rin po ako magpasensya. Nagkaroon po ako ng mahabang pasensya dahil tumagal din po ako sa aking employer ng 8 years dahil po kahit po binabawasan yung aking sahod every Sunday na paglabas ko to worship God. Pero masaya po ako kasi nakakapag-worship po ako sa Panginoon kahit po binabawasan po ang aking salary. Maraming salamat po sa grasya ng Panginoon. All glory to God po talaga. At isang verse lang po ang maiiwan ko sa testimony kong ito. Ito po ay ang Romans 8:28. And we know that all things God's work together for good for those who love Him, who have been called according to His purpose po. Yan po ang verse na pinangahawakan ko simula po nang ako ay namulat sa katotohanan. Natuto po akong manalangin ng totoong panalangin na galing po sa puso na hindi po minimemorize. Thank you po sa grasya ng Panginoon at happy Sunday po sa ating lahat. Thank you!